election violence in Quezon, which was authored by Congressman JJ Suarez. So we'll be proceeding to the proper discussion. So we'll be asking the author, JJ Suarez, to initiate the first line of questioning. A while ago, I received a report that there was an incident that happened on May 24, Friday. Yung ating pong witness in the last hearing, si Renalyn Rian Sales, who appeared in this Congress, in this hearing, in the last hearing, ay nagkaroon ng breaking in doon sa kanilang bahay. And maybe the good gentleman from Quezon, Deputy Speaker JJ Suarez, will explore this issue. Yeah. Go ahead. Thank you very much, Mr. Chair. Congressman. Magandang umaga ho sa ating lahat. Before I proceed, Mr. Chair, can I request that the COMSEC please call Mr. Ramon Bacala, Alben Quintino, Ms. Gina Recto, and Ms. Renalyn Rianzales to be present with us in the hearing. Who are these people? These are the witnesses? Yes, these are the witnesses coming from the different barangays, Mr. Different barangays. Okay, we will be inviting the resource speakers to sit here. So, Mr. Chair, habang inaantay po natin yung pagdalo ng mga witness, can I be allowed to read a very short prepared statement? Okay, Congressman JJ, you have the floor. Mr. Chair, before we continue with our inquiry into the violence, harassment, intimidation, and other criminal acts committed before, during, and after the conduct of the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, I would just like to make put into record an extremely concerning, alarming, which recently transpired act that happened on record. Hindi ko na masikmura talaga, Mr. Chair, tila parang lubos ng binabastos ang ating kagalang-galang na Kongreso at ang mga miyembro ng bumubuo ng komitibang ito. Parehong mga salarin ng ating iniimbestigahan. I am furious and appalled beyond words because of this incident, Mr. Chair. As you recall, Mr. Chair, our last witness during our last hearing, May 2024, Ms. Renalyn Rianzales, buong tapang pong isiniwalat ni Ma'am Renalyn kung ano ang nangyari sa kanya nung nakaraang barangay SK elections in 2023. Naikwento niya sa atin noong October 28 habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga kandidato sa Purok Magaling ay bigla na lang may mga dumating na mga 7 armadong kalalakihan, pinalibutan, tinakot siya at kinasahan ng mga high-powered armalites and guns. Tila baga ang mensahe nito ay kung tumuloy kayo sa pangangampanya ay papatayin namin kayo. Ngayon, 2 araw lang pagkatapos niya tumistigo dito sa ating komitiba, dito sa mababang kapulungan, another incident of harassment, violation, violence occurred. May 2022, she served as one of our resource persons and witness. In May 2024, at 3:15 in the morning, kasama niyang natutulog ang kanyang 2 apo, alas 3 ng umaga, madaling araw, bigla na lang nilooban ng mga grupong armadong kalalakihan, gaya ng dati, na nakamaskara, gaya ng dati, may dalang high-powered armalites, gaya ng dati, tinutukan ang ating witness. Mr. Chairman, this tramples on the very essence of our legislative process. This tramples upon the very essence of our democracy. This tramples upon the very essence of finding and ferreting out the truth. Isipin ninyo, nag-witness dito. May 2022. 2 days later, nilooban yung bahay. Anong paliwanag natin doon? Atin na pag-alaman, mga active police ng Lucena ang mga ito, Mr. Chair. It's the same pattern. This certainly cannot be a mere coincidence. Kagaya ng dati, klaro ang mensahe nito. Masasamang loob na hoodlum. Kung tumuloy kayo, Ma'am Renalyn Rianzales, sa pagpapastestigo laban sa pulis, papatayin namin kayo. Mabuti na lang, Mr. Chair, na itong mga pulis na ito ay nahuli pagkatapos ng insidente base sa mga reports na natanggap ng inyong abang lingkod. Kasalukuyan pong nakakulong ang mga pulis na ito. Nandito po si Ma'am Renalyn Rianzales. I think she's with us. Nandito po siya. Andiyan ba si Renalyn Rianzales? Ma'am, gusto ko lang po iparating sa iyo na taus-puso po ako nagpapasalamat sa iyo at buong tapang po kayong humarap muli sa komitibang ito. Kasi kung hindi nyo po ipapakita ang lakas ng loob at ang tiwala sa Kongreso, hindi po natin maiaayos ang mga problemang hinaharap ng ating bansa pagdating sa mga halalan.
Mr. Chair, can you imagine what happened to her during the barangay elections? 2 days after she testified in this committee, acts were committed against her again. Ma'am Renelyn, pwede mo ba may kwento sa amin yung malagim na pangyayari sa araw ng Biyernes, alas 3 ng umaga? Before you, bago po kayo magsimula ng inyong salaysay, upo na po kayo, nakapanumpa na po kayo noong nakaraang hearing. At nagpapasalamat po kami sa tapang na pinakikita po ninyo. No? Hindi po biro, kasi nabasa ko po yung news article eh. And all the members have the copy of this news article, and at the same time, nagulat din po kami that after our investigation, 2 days after, ay nilusob ang bahay ni Ma'am Rian Sales, Renelyn Rian Sales. Thank you so much po sa pagiging strong po ninyo. But alam po namin sa puso at isipan nyo, naroon po ang takot. Rest assured po na yung ating pong kongreso, we will do our best to protect you and your family. And at the same time, ay magkaroon po ng absolute resolution itong iniimbestigahan po namin. And the Deputy Speaker, J.J. Suarez, already gotten the approval of this committee and the Speaker to protect your family. At hindi po kami titigil hanggang hindi po natin nakikita ang katotohanan kung sino nasa likod po nito. Sige, makakaano na po kayo, makakapag-proceed na po kayo. Ako po si Renelyn Torres Rian Sales. Nasa 8 taong gulang. At kasalukuyan pong naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan. Lungsod ng Lucena. Excuse me. Noong May 22 po, 2024, humigit kumulang po ng alas 3:15 ng madaling araw. Natutulog po kami nung dalawa kong apo sa aming bahay. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Na sa gabi po, yung ilaw ko po sa labas ng aking bahay, yung po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na 4 hanggang 5 tadyak sa pinto ng bahay ko, nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-flashlight po dun sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok dun sa bahay ko at noong po ay bukas yung pinto ng kwarto ko, umimik po sila ng pulis, dapa, kamay sa likod. Sabay tanong po ng habang nakatutok yung baril sa akin, tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pinto ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan. Nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako pinakaupo na. Pinaslight po nila yung aking mukha. Tinanong po uli nila kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant o wala pong abiso sa akin? Ang sumilid lang po sa isip ko, nagsalaysay po ako dito sa Kongreso noong May 22. Nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan, kaya po ako ay pinasok ang bahay nang walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala ng tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong batin yung 2 kong apo, na 1 siyam na taon at 1 8 taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay. Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay takot na takot pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nananawagan sa hepe po ng national. Sana po ay mapadali po yung pag-alam po kung bakit po pinasok yung bahay ko. Hanggang ngayon po talaga ako po ay takot na takot pa rin. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po akong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. Pero gusto ko lang po talagang magkwento sa inyo na ganun po yung nangyari sa akin. Sinabi ko na lang po sa mga anak ko na itutuloy ko at nasasabihin ko lang naman po ay yung katotohanan. Yun lang po at salamat. Congressman, I think Congressman JJ, this is not only a direct attack on them but a direct attack to us. Dahil po they wanted to obstruct yung ating pong ginagawang investigasyon, and by doing that ay yung fear factor that they wanted to employ upon you for you not to attend on this hearing. And for that, it is really an attack to this institution. And that's why Congressman J.J. Suarez, Yes. you want to proceed? Mr. Chair, this is
I've been a congressman for 4 years, 5 years now. And previous to my position, my parents also became representatives of the district that they used to represent. And I think this is the first time lang that I can recall na may ganitong pangyayari. Na merong tumistigo sa mababang kapulungan at ikunento yung karanasan niya kung saan tinakot, pinalibutan, tinutukan. At pagkatapos nun, ng kanyang pagsisiwalat ng katotohanan, 2 days after the fact, it happens again. And this is not anymore during, before, or after a barangay election. This is an ordinary times, Mr. Chair. Sa sobrang takot po ng witness natin, siya na po ang nagsabi, sarili niya na pong anak ang nagsasabi na huwag na kayo pumunta dyan. Mr. Chair, paano po natin mabibigyan ng kapayapaan ang mga kababayan natin kung sa mga ganitong bagay, yung mismo mga inaasahan natin na poprotekta, magtitiyak ng ating kaayusan at katahimikan, eh sila pa mismo ang nasa likuran. So, it's disturbing to me because it violates the very essence of why we are all here. It breaks the very fabric of society. And, Mr. Chair, I think as duly elected officials, members of this committee, we need to make sure that, number one, kung sino man ang nasa likuran nito, at kung sino ang nasa likuran ng mga taong nasa likuran noon, ay mabigyan po talaga ng tamang hustisya. Pangalawa, yung mga magwi-witness dito sa atin, whatever committee, may this serve as a lesson to us all that they need to be protected, that they need to be given ample support. Dahil napakahirap po ng ginagawa nila, nahaharap sila dito sa ating committee in front of the millions of Filipinos who are viewing us either through TV or Facebook. Malalaman kung sino sila, malalaman kung ano nangyari sa kanila. Dapat masiguro din natin na nabibigyan natin sila ng tamang seguridad. Ang nakakalungkot po ay yung inaasahan po nating dapat magbigay sa kanila ng tamang seguridad ay sila pa po yung gumawa nun sa kanila. Deputy Speaker, kasi dun sa report no, that was submitted to this committee, identified yung 8 policemen. They were identified, no? Na-identify po to, no? Siguro, tanungin natin ang Quezon, no? Yung COP or yung chief of police ng you are the acting chief no, ngayon, no? Ikaw yung hepe ngayon ng Quezon? Yes, sir. Pero na-relieve din po ako, sir, nung May 24 dahil po sa insidente na yan, sir. Dahil sa incident ito na nalalive ka. Yes, sir. At itong 8 ito na-identify na sila talagang pumasok doon sa bahay ni Mrs. Rian Sales. Yes, sir. Kami na rin po ng aming investigador, sir, ang personal na nagtulong na pag-iimbestiga kasi, sir. How are these people been identified? Through sa CCTV, sir. So nakita talaga sa CCTV na pumasok sila sa bahay? No, sir. Doon po, sir, nung pagpunta nila sa Barangay Bara at based po sa statement ni Ma'am Renelyn, tsaka po, sir, doon sa pagbalik nila sa police station. Nasaan itong 8 ito? Nakakulong po, sir, ngayon. So ngayon nakakulong sila? Yes, sir. And I think it is important on this hearing that I think we need to have a motion to indict that perpetrated that incident, no, that crime against Mrs. Rian Sales. Hindi natin to palalagpasin dahil sa ginawang ito, and we will be calling also the attention of our Chief PNP, si Chief PNP Marbil, no? Just come to think of it. 22 May 22, nag-conduct tayo ng hearing with this witness, and then after 2 days, pinasok ang kanyang bahay. Di ba? Clearly, ito'y pananakot sa ating mga witnesses para wag mag-appear dito sa kongresong ito. And we will be inviting, because this concern our national leadership, our national organization. Again, sasabihin po namin sa inyo, we have talked to the speaker and to the Chief PNP, asking us, di ba, na tignan yung mga organisasyon na minsan ay napapahiya yung ating mga kapulisan. Pero kung merong ganitong klase ng mga pulis, di ba, na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, I think, Mr. Chairman, members of this committee, mahirap masundan yung ating usapan ngayon. We have to cleanse our organization. Okay? So, Chairman. Congressman Paduano, you are recognized. Before you proceed, Congressman Paduano, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman. Thank you, Mr. Chairman. Just a quick manifestation, Mr. Chairman. This is what happened with the witness. It's not only an attack to this committee. This is an attack to the institution. Yes. Well, in fact, Mr. Chairman, though they are now detained in Quezon, but with regards to this committee in the House, Mr. Chairman, they have violated our internal rules. Our rules in contempt, letter F or paragraph F, undue interference during committee hearings and inquiry in aid of legislation. Kahit, Mr. Chairman, kahit makalabas lang makapag-bail, I will not hesitate to move, Mr. Chairman, to cite it in contempt. That is undue interference. Hindi lang simpleng tinakot nila yung witness. That's an insult to this institution. Wala silang pakundangan.
Kaya, Mr. Chairman, of course, we have to invite them, but sabi ko na nga, malamang baka makapag-bail. Pag makapag-bail, Mr. Chairman, dapat pumunta sila dito, and I will personally move to cite him contempt or undue interference at the very least, Mr. Chairman, because letter F is just 10 days of detention, maximum 10 days. Thank you, Mr. Chairman. What is the case filed against them? Ang, Unjust vexation, threat, intimidation, what? ang ipinal po namin kaso, sir, ay una po yung violation of domicile, grave threat po, sir, and unjust vexation. Di lahat yan, available. Yes, sir. Ano status nila ngayon? Are they going to file for ano? Nung umalis po, sir, kami ay nakakulong pa rin po, sir. Hindi ko lang po alam, sir, kung sila ay nag-aayos na, sir. ng bail. With this action that was taken by these 8 PNP officers, Abdi, what action will be taken in order to prevent punishment to magpapile ba kayo ng administrative case against these people? The ongoing na po yung proceedings ng administrative cases nila. It was taken over by the Regional Internal Affairs Service, Your Honor. So we'll be asking the prosecutor's office of Quezon, no? Siguro the COMSEC will write a letter para at least maimbitahan po natin agad sila right away in the next hearing. With the permission of the body. Okay lang po ba? Okay. So there's a motion by Congressman Acop that we invite and write a letter to the prosecutor's office, the BJMP and the PNP. I believe nasa BJMP pa sila, no? Nasaan na sila? Nasa custodial facility po, sir, ng Nasa Lucena City Police Station, sir. station pa lang pala. Okay. So there's a motion. Okay. So Yes. Congressman Chairman, follow up ko lang, Chairman, kasi, RD, anong case na final? And who filed that case? Administrative po, sir. Or criminal po, sir, yung tinatanong. Sa criminal muna. Sa criminal po, violation of domicile, unjust vexation, and grave threat, Your Honor. So, yun yung recommendation nyo. Filed na po, Your Honor. Kaya nga, Yes, Your Honor. ngayon sa administrative, Yung administrative po is ongoing pa po yung investigation na kinakandak po, sir, ng IAS, Your Honor. But I'm sure it will fall sa grave misconduct, Your Honor. now, RD, yung process ng investigation nyo, gaano katagal? Pwede ba ito sa mariring? Your Honor, 103 days po ang process ng IAS, Your Honor. At the maximum, max yan. Yes, Your Honor. Oh, can you do it? A little bit shorter? Baka pwede sa mariring ito. We'll be conducting case conference every now and then, Your Honor, para matapos kagad itong case na ito, Your Honor. Napolcom. Ano pong posisyon ng Napolcom dito? Your Honor, we have just received all the necessary document to proceed with the investigation, Your Honor. Once we get to conduct the initial survey, we will give you an update. Pakitutok na lang po, Napolcom. Oh, RD, that's 103 days, tama? As mentioned, 103 days. Yes, Your Honor. That's the maximum, di ba? So, kaya nyo bang paksiin, pabilisin to? Yes, Your Honor. We will do that, Your Honor. Thank you. Ano ba yung pinaka-highest na posisyon? Kapitan po, Your Honor. Kapitan. Police Captain. So, kapitan sa level na lang ng RD, di ba? Yes, Your Honor. Ayop, RD, gawa natin ito na mabilis. No? We'll But do of that, course, Your due process will be accorded to them. Pero ang sinasabi ko lang, justice delayed, justice denied. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Busita, you are recognized. Mr. Chair, ito po kasing cases nila available lahat. Pwede po bang malaman, Mr. Chair, sa RD? General Locas. Ito po bang mga ito ay after na mag-file sila ng bail, balak po ba ninyong i-assign ng mga ito sa Admin Holding Center? An order has been issued last Friday assigning them to holding center sa province, Your Honor. And ngayong araw po na ito ginagawa na rin po yung order reassigning this personnel to the regional holding center, Your Honor. Unit, Your Honor. Okay, thank you, Mr. Chair. Napolcom, of course, for investigation pa ito. Pero kung titingnan po natin, grave misconduct ito. Yung po bang grave misconduct na ito, dismissible offense? Am I right, Napolcom? Correct po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, medyo shortcut natin. In case na ma-issuehan ito ng orders, dismissal from the service, dapat po, Mr. Chair, mabantayan din natin ang mga ganitong may kaso. Kasi po, sometimes there are personnel na pag na-dismiss after few months or year, mag-a-appeal, babalik sa service, ma-reassign sa ibang assignment. So parang nagiging laruan na lang po yung ating sistema. Katulad po ng nabanggit ng ibang honorable congressmen, pati yung kongreso hinaharas na ng mga ito no? Imagine ongoing yung investigation tapos ang lalakas ng loob nilang gawin yan. So napakaganda, Mr. Chair, na ma-invite po sila for the next hearing dahil hindi naman natin pinagtatanggol ang mga pulis na ito. Imposible na walang nag-utos po dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Before I recognize Congressman Richard Gomez, may tanong lang ako kay Colonel Reyes. Colonel Reyes, kayo yung you were the COP, no? When this incident happened, correct? Yes, sir, opo. Prior to your, you were on leave after the incident happened, correct? Yes, sir, opo. And you apprehended these 8 personalities. Yes, sir. Yung kasama ko po. Kasi ang naging arresting officer po, sir, ay yung ating dalawang investigator, sir. So, sino mga investigator ang nakahuli sa kanila? Si Apolli. Yes, sir. Apolli and Police Corporal Norman Guerra po, sir. you were able to talk to these people.
along the apprehension, nakausap niyo sila. Yes, sir. Opo. Were you able to ask them why? Yes, sir. Bakit sila sumugod sa bahay na yon? Colonel Reyes, go ahead. Yes, sir. Bakit daw? So, sir, pwede ko pang basahin, sir, yung aking nasa notes, sir. Mahaba ba yan? Maiksi lang naman po, sir. Pero ito, sir, yung sir, Sige. na nung 5:03, sir, ng madaling araw, sir, ay nakatanggap po sir ako ng tawag mula kay PSMS Piñera na di umano nga, sir, ay pinasok po ang bahay ni Ma'am Renalyn na atin nga pong witness sa congressional hearing ng mga armadong kalalakihan. And then, nung 5:04 po, sir, ay inutusan ko po, sir, ang Tactical Operations Center natin na i-dispatch ang substation ng Salinas at SWAT na mag-responde sa Barangay Ransuhan. Kasabay na rin po, sir, ako nung pag-alis ko, sir, ng police station. And then, nung 5:13, sir, ng umaga, nakatanggap, sir, ako ng tawag mula kay Captain Herrera, sir. Tinanong ko sila kung sila yung pumasok sa bahay ni Renalyn, sir. Agad naman, sir, silang tumanggi at sinabi na hindi sila pumasok. So, dumiretso kami, sir, papunta sa barangay, pagpunta, sir, sa Barangay Ransuhan, kasama kami ng SWAT, sir. At 5:20, sir, nakarating po, sir, ako dun nakarating po yung personnel ng substation, sir, ng Salinas sa pangunguna ni PEMS Ayan Balestero, sir, ang commander ng Salinas, sir. And then, sir, nung 5:30, sir, tinawagan ko yung TOC at binigyan ko ng instruction, sir, na magpasunod po ng investigator. So, nakarating ako, sir, sa bahay ni Ma'am Renalyn nung 5:38, sir, kasama ang SWAT. Agad ko, sir, na pinag-aralan yung situation. So, 5:59, sir, tinawagan ko po yung ating provincial director, si Police Colonel Monte, sir, na nagbigay, sir, sa akin ng instruction na protektahan si Ma'am Renalyn at mag-conduct ng in-depth investigation para matukoy yung pagkakilala ng mga armadong lalaki, sir. So, nag-desisyon din po ako, sir, na isama si Ma'am Renalyn sa police station para sa kanyang kaligtasan at makuna na rin po, sir, ng affidavit. So, nung 6:43, sir, nang makarating kami sa police station, sir, kasama si Ma'am Renalyn, sir, na sinamahan din po, sir, ni dating kagawad Armando Padiron, sir, at nagpila po siya ng incident report form, sir. Nung 8 o'clock, sir, in-interview na po, sir, siya ng ating IOC na si Police Corporal Norman Guerra, sir. At ako, sir, ay inimpormahan ni IOC, sir, na ang posibleng mga armadong kalalakihan na pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn, sir, ay ang ating Station Drug Enforcement Team sa pamumuno po ni Police Captain Herrera. So, at 8:10, sir, ininformahan ko yung ating PD, sir, na naging resulta ng pag-uusap namin ng IOC at nagbigay ng instruction, sir, na hulihin ng DET personnel kung makikitaan pa ng probable cause na sila nga yung pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn. So, nangalap, sir, kami ng ebidensya na kami ng IOC, sir, tulad ng mga CCTV footages po, sir, sa barangay, yung CCTV footages, sir, sa pagdating nila sa police station galing sa anti-illegal drugs sa Barangay Ransuhan, sir. And then, noong 8:44, sir, nagpasa kami ng short messaging system namin, sir, o yung ang IOC ko, sir, papunta ng Tactical Operations Center. Agad din naman, sir, ipinasa sa akin at saka sa pitok, sir, at nakitaan na ng probable cause na ang armadong pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn, sir, ay ang SDET, sir. Sa SMS, sir, nakalagay po, sir, doon na unidentified pa, sir, yung ating mga suspects, sir, ng mga armado, sir. So, nung nakitaan na, sir, namin ng probable cause, sir, agad po namin pinaresto ko na nga po, sir, sa ating investigator, yung walang personnel, sir, at pinaturnover ko, sir, yung kanilang mga firearms sa station accountable officer, sir. Okay, so yung walang yun, merong operation, drug operation. Yes po, sir. And in accordance to their operation during that time, hindi kasama to. Nung base, sir, sa pagtatanong ko sila, sir, sinasabi nila na cohort daw po, sir, si Jonathan. So, kaya nga po, sir, ako Ano? may PIDEA coordination, sir, na nakalagay po, sir, ay si Christian Salcedo with cohort, sir. So, sinasabi nila sa akin, sir, na si Jonathan ay siya yung cohort, sir. All of the sudden naman, sa middle of the investigation, after 2 days, in-identified agad si Jonathan bilang cohorts doon sa drug operation. So kaya, sir, Sino nagsabi nun? si Police Captain Herrera, sir. Kaya nga po, sir, ako ay... So, nilink na niya agad yung si Jonathan Yes, sir. para at least ma-justify nila yung kanilang gagawin. So, Sir, if I may, first question. So, ang sinasabi nyo, Hepe, ang basis ng operation ay bypass, correct? yes po, sir. Yun po yung sinabi nila, sir, sa akin. Ano pong address ang nakasulat doon sa bypass? Barangay Ransuhan po, sir. Bahay po ba ni Renalyn ang nakasulat doon? So, sir, wala pong nakalagay na kung bahay po ni Renalyn, sir, kundi po kay Christian Salcedo, sir, and cohort, sir. Yun po nakalagay sa PIDEA coordination, sir. Hindi, kasi paano ka magkoconduct ng bypass kung walang address? Kasi kung magbabypass ka at walang address, di maski sinong bahay na lang pwede mong pasukan kung yun ang basihan ninyo. If I may, Congressman, interjection lang, maliit lang. Yes, yes. Ikaw ang happy during that time, di ba? Yes po, sir. Did you order the operation during that time? No, sir. Pero alam ko lang po yung... Bakit sila nag-operate without your knowledge? Hindi, sir. Ang sabi niyo po, sir, ay order eh. Pero Yung may with my operation, wait. Di ba, bago mag-operate ang mga tao natin, meron tayong knowledge about it, correct? Yes, sir. Opo, sir. So, yung operation nila doon sa bahay ni Renalyn, hindi mo alam. Yes, sir. Kasi po, sir, ang sinabi, sir, sa akin ay sa Barangay Ransuhan, sir, and with alias Ata, sir. So, hindi identified yung si Jonathan doon sa bahay. Kanina sinasabi mo kasi yung Jonathan, sinama nila. Yes, sir. Opo. Doon sa protocol na sinasabi natin, may protocol, mamaya, i-discuss sa inyo ni Congressman ako, there is a certain protocol that you have to follow. Yes, sir. Yun, sir, kasi po yung sinabi, sir, sa akin itong ating, sir, itong ating mga Station Drug Enforcement Team, sir. Kasi lumalabas kung hindi kasama yung area yun na para sa drug operation, bakit isinama nila? Yes po, sir. Diba? And you should be responsible for this, Sepe, ha? And that's the reason why you were relieved. Dahil lahat ng operation dapat alam mo. Yes, sir. Command responsibility yan. Yes, sir. At hindi ka makakaiwas sa administrative case that will be filed against you by NAPOLCOM and by IAS. If ever that magsimula na yung kaso na yan. Sige, Congressman, Congressman Richard Gomez, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Tatanong ko lang kay Hepe, no?
Ano pangalan niya, Mr. Chair? Colonel Reyes? Yes, sir. Di ba kayong lahat ng mga polis, pag meron kayong ginagawang operation, meron kayong co-plan? Sir, sa drug operation po, sir, Oh. wala po, sir. Meron din. Case operation plan. Humingi nga kayo ng budget sa mayor eh. Meron, di ba? Hindi kayo humingi ng, hindi kayo nagsasabit ng co-plan sa mayor? No, sir. Eh kaya pala ganyan ang operations ninyo. Huwag mo sabihin hindi. Sir, ang subject po kasi namin, sir, ay by bus operation, sir. Oh, eh kaya nga. Kahit ano operation yan. Mas kailangan nyo nga ng pera kasi nga, may mga case build up pa kayo eh. Di ba? Sa kayo kukuha ng pera para pang case build up. Ano ba yung case build up? Bibili kayo, test buying kayo. Kaya na siguro ng munisipyo ninyo? Munisipyo ba yung hawak ninyo o city? City po, sir. O city. O lalo na, hindi kayo humihingi ng hindi kayo nagsasabit ng co-plan. No, sir. Kaya pala ganun ang operations ninyo eh. Eh kami, mga mayor kami. Bago kami nag-congressman eh. Lahat ng ginagawa ng pulis, alam namin. Dapat alam namin. Ito, matanong ko lang po si Mrs. Rianzales. Ito bang ginawa ng pulis sa inyo? Kayo ba ay nag-file ng complaint sa PLEB? People's Law Enforcement Board. Kasi yung PLEB na yan, alam nyo, ang hearing yan, summary ka agad yan eh. At saka to, pwede ka agad mag-decide ang PLEB within 60 days. Saan nyo ba final ang kaso? Sa NAPOLCOM? Saan ho nag-file ng case ang Bakit nakadetain yung police? Saan naka-file ng case? Criminal case po, sir, sa Office of the City korte. Prosecutor. Yes, sir. Puputi na lang ang book nila. Andun pa hindi pa matapos. So, importante na ang private citizen, pwede sila mag-file ng case sa LGU, sa PLEB. Within 60 days, may summary findings na yan. Pwede na i-dismiss yung mga scrupulous ng mga police. Within 60 days. So, ito yung karapatan ninyo. Pwede kayo mag-file sa People's Law Enforcement Board. May member ho yan. I-hearing ho yung case ninyo. And mukhang may kalokohan nangyari. And 60 days, so, madidismiss ho yung mga maloko na police na yan. Ang pinoprotektahan namin kayo. Pinoprotektahan namin institution. Yung police dapat malinis yan. So yung mga madumi sa police, yun ang dapat tinatanggal. Kayo ho ang makakatulong dyan. Mr. Chair, I think we should help this private citizen na ganun ang gawin nila. We should help and assist them. Ang play pinakamabilisan. When I was mayor, meron kaming plineb ng mga police. Tanggal kagad, 60 days. Summary dismissal. Yan ang pambawi, yan ang panlaban. Napakalakas ho yan. Mas mabilis ho ang procedures yan kaysa sa korte. Salamat po, Thank you, Your Mr. Chair. Actually, yun talaga yung concern ko, Mr. Okay. Chair. Kasi pag sa kulungan, matagtatagal pa Yeah, yan, no? Colonel Reyes, doon sa drug operation that was conducted by a certain Captain Aaron Agbaya Herrera, specifically doon sa, anong barangay yun? Rian, ano? Anong barangay yun? Barangay Ransohan po, sir. Ransohan. Yes, sir. So, this operation was contemplated by the members of this drug operating unit. Am I correct to assume that? Yes, sir. Okay, so meron kang signature doon. It was submitted to you. Siyempre, pag may operation yung mga bata ko, siyempre nagre-request sa akin ng go signal to operate. Dapat, di ba? Yes, Ganun sir. di ba? Pero sir, sila po, sir, ay nagsasubmit ng information report, sir. So, alam ko naman po, Ganun, sir. ang tinatanong ko, prior to that operation, have they submitted to you yung operation na gagawin nila? Yes or no? Nagsubmit ba? Yes or no? No, sir. No, sir. Hindi nagsubmit. Yes, sir. Ba't hindi sila magsasubmit ng operation nila? Dapat magsasubmit sila dahil lahat ng nangyayaring operation, madrugs man yan, magkaroon man yan ng ibang klase ng operation, dapat nagsasubmit sa'yo dahil ikaw ang hepe. Hindi sila nagsubmit? Are you sure? Yung before the operation, sir, wala po, sir, silang sinubmit, sir. So wala sila sinabit. Yes, sir. Ha? Yes, sir. So klaro to ha? Yes, So sir. wala sila sinabit sa'yo. So in other words, wala ka talagang alam. So they act on their own. No, sir. Sinabi naman po, sir, sa akin, sir, na yung pagkakandag ng drug operation, sir. Kaya lang, sir, not every detail, sir, katulad po, sir, ng exact name, sinasabi, sir, sa akin, sir. Kaya Hindi, lang po, sir, sinasabi ko kasi ako mag-ooperate ako. Ako happy eh. Di ba? Pag nag-operate ako, dito mga tao ko, sir, meron pa ngayon kami i-operate dito. Ha? At ito po ang gagawin namin. Ito ang team namin. Sasabit po namin sa inyo for your approval. Meron ba nun? Wala. wala po, sir. O, so kaya nga, they acted on their own. Yes, sir. Okay, so maliwanag na sila kumilos nang wala kang alam. Di ba? So in other words, napaikot ka ng mga tao mo. Napaikot ka ni Captain Herrera dahil kumilos siya on his own. Di ba? Tama? Yes, sir. Tama? Yes, Yes, or no? Yes, sir. Yan, maliwanag. So, naisahan ka ng mga tao mo. Chairman. Thank you, Chairman. Colonel Reyes, Yes po, sir. City Director, City. Yung operation na ginawa nila, alam mo yon, di ba? But of course, the detail, when, yun ang hindi. Yes, sir. Opo, sir. So alam mo, Yes, sir. of course, alam mo rin kung paano mag-operate dapat sa drugs. Yes, sir. Drug operation. Yes, sir. Eh, dapat ba nakabunit? No, sir. Kaya nga po, sir. Sandali, tinatanong lang kita. No, sir. No, sir. Dapat, di ba? Naka-uniforme. Yes, sir. Sa Intel, sir, pagka by bus po, sir, ay hindi sila, Hindi, sir. sinasabi ko, may naka-uniforme dapat, di ba? Yes, sir. O, may media. Yes, sir. Elected barangay official. Meron po, sir. O, sa case na yan, meron? Meron po, sir. May sumama? Yes, sir. Na barangay official?
Dito sir, kay Jonathan sir, wala sir. Pero doon sa kay Salcedo sir, meron po sir. Yan, Salcedo. Ay, pag-usapan natin yung kay Kay, sa bahay. kay ano sir, wala po sir, wala. O di, ano tingin mo doon? Ay- Nakabonet? No? Nakabonet? Walang media? Walang local official? Barangay official? Naka-coordinate pa sa PDEA? Yes. Wag ka mag-sinungaling. Mapatawag na rin yung PDEA. On that day. Mayroon po Operation. sir. Mayroon sir, ang coordination nga po sir ay yung kay Christian Salcedo No. sir, nakalagay ay cohort sir si ano. Ay, hindi. Pero kung tinatanong niyo po sir ay pangalan po sir ni Jonathan sir, wala po sir. wala. Yes, diba? sir. Pero 2 days after, cohorts, si Jonathan, nung subject. Tama? Sir, doon po sa coordination sir, ng May 24 sir, si Jonathan po sir yung sinasabi nilang cohort sir. Wala po sir 2 days after. May 24 mismo. Yes sir, opo sir. Pero yung subject ng warrant, anang bypass? Sino? Si Jonathan? Si Salcedo po sir. Ba't umabot kayo doon tao mo sa kay Jonathan? Kaya nga po sir, doon ko po sir nakitaan ng pagkakamali sir, sila. Kaya nga po sir, antimano po sir ay inaresto ko po agad sila sir. Hindi, okay na yun. Opo sir. O post operation report, gumawa ba sila? Wala. Wala po sir. Kasi dininay pa nga, di ba? Sinabi mo kanina, dininay. Let's say, walang post operation report, tama? Yes sir, wala po sir. In short, hindi mo alam na that very day, kasi kung alam mo, eto, tanungin kita, Epe. Kanina yung statement mo, sino bang tumawag doon kay Herrera? Na nagtanong kung sila pumasok doon sa Ransuan? Siya sir ang tumawag po sir sa akin. Na? Na sila sir ay may drug No, operation sir. after. Nung nagkagulo na, ikaw bang nag-check sa kanya kung pumasok siya doon? Hindi. Tinanong ko po siya sir bago po sir ako pumunta ng Ransuan kung O, sila ano sir. sabi niya? Hindi. Hindi daw po sir. Kaya nga po sir ako ay hesitant dahil ang pinapalagay ko po sir ay mga armado pa sir yung naroon sir. Wala Hindi, okay na yun. At least consistent yung sinabi mo kanina. Na yung Herrera, tinanong mo kung silang pumasok, dininay, di ba? Yes sir. So in short, kung dininay nila, you cannot expect them to make a post-operation report. Yes Tama? sir. Yes sir. O di, nabukulan ka. Tama? Yes sir. Unless your statement today will be refuted by Herrera. Na from the very start, up to the operation, alam mo, pag dumating dito si Herrera, at sabihin niya yun, it's either you or Herrera magsisinungaling. Sir, kung ako po lang sir ay magpapaliwanag sir. Sinabihan naman po ako sir na magkakandak sila ng bypass operation sir. That day. Yes sir. Oh. Pero sir, ang detail sir, Kanina sabi mo, walang silang sinabi sa iyo. Di ba? Tinatanong kita kanina kasi ang protocol dyan bago ka mag-operate. Kasi naging mayor ako eh. Yes, sir. Di ba alam natin eh. Actually, ang happy ko sinasabi sa akin kung ano mga operation niya eh. So much more yung mga tao mo, nasasabihin sa iyo kung ano mga operation niya. Protocol yan eh. Tapos ngayon sasabihin mo na nagsabi naman pala sa iyo. Which is which? yes sir. Pero sir, hindi po sinasabi sa akin sir kung sino yung mga target nila, kung yung Hindi, specific sandali, details po pero sir. mo, Sherman, sige, go ahead. Sherman, sandali ah. Ito, CD, ano ah? Ba't ka tumawag kay Herrera? No sir, siya po sir. Hindi, siya tumawag? Yes sir. Anong sabi? Siya sir ang nagsabi sa akin sir na sila ay nagkakandak ng drug operation sir. Dali, yung post-operation. Di ba, sabi mo kanina, ikaw tumawag kay Herrera kung sila ang pumasok? Siya sir ang tumawag po sa akin sir. Na hindi kami pumasok dyan? Yes sir, tumawag po siya sir sa akin na sila sir ay nag-ooperate ng drugs sa... Dali! Ito talaga si Epe. Epe, wag ka nga magsinungaling. Ito lang, Epe ha. Ito lang ha, tanungin kita ulit. Yes sir. Pag nagkamali ka, we have a call now, I will cite you in contempt. Yes sir. Kanina, tinanong kita, post-operation to ha. Yes sir, post operation sir. O, tinanong kita, sabi mo, si Herrera, tinawagan mo. At tinanong, kung kayo ba ang pumasok doon sa Barangay Ransuan. Sir, hindi pa po post operation yun sir. Post na kasi nangyari na nga eh. Anak na, ano ka ba naman? Sir, Hindi. After me, Kaunardi. Tinatanong kita kanina, CD, tinanong kita, malinaw, nandito lahat, tinanong kita, sinong tumawag? Sabi mo, huwag mo lang, yun. Sabi mo kanina, tinawagan mo si Herrera, tinanong mo kung kayo ba ang pumasok sa Barangay Ransuan. Tama, hindi? sir, ang sinabi ko po kanina sir at nakasulat po dito, nakatanggap ako ng tawag mula kay Captain Herrera at tinanong ko sila kung sila ang pumasok sa bahay ni Reynalyn sir. That is why. Bakit mo siya tinanong? Kasi alam mo na may nangyari na. Yes, hindi sir. Kasi sir, alam po sir, may drug operation sila sir sa lugar na yun sir. Epe naman, no? Akin na nga yung papel mo. Sinungaling to. Alam mo, Hepe, sinabi mo kanina hindi mo alam yung drug operation eh. Kasi prior to that operation, sabi mo, hindi sila nagpaalam sa'yo. Now, alam mo na siya. Ha, Hepe? Di ba sinabi mo kanina yun? Hindi Ito, mo Epe, alam? last. Chairman, last na lang to, Epe, ha? Ibalik ko, Epe, ha? Ito, lalabas talaga sinungaling ka. Pag hindi mo, ayaw ko na basahin to. Tinawagan mo si Herrera, tama? Sir, si Herrera po ang tumawag sa akin. May call Okay. po ako. Tinawagan ka, okay. Opo sir. Tapos, Tapos sir. ito ha, dito, Yes sir, may yes papel sir. ka pa isa dyan? Yes sir, opo sir. Punta niya, kinakabisa mo eh. Kasi, akin na ka papel yan. May I remind you, dear Sir Speaker, O sige, Sandali, Congressman. Reminder po uli, ha. Mag-ingat-ingat po sa mga sasalita ninyo. Please lang po, ha. Sige, go ahead. Chairman, ganito lang yan. Epe, paki-off mo nga. Epe, ganito lang yan.
it happens May 24. Napaka-sensitive because ang biktima is witness of this committee hearing. Now, hindi pwede, Hepe, kahit wala kang papel na hawakan, kung totoo sinasabi mo, ay, kayang-kaya mo yan sabihin. O, sige, tinawagan ka ni Herrera. O, then, anong siya? Pa yung operation na yan? Yes, sir. Sa pagkakaalam ko po, sir. So, paano siya hinuli? Sa loob ng bahay? Saan kinontak yung bypass din doon? Sir, yun nga po yung ano ko, sir, hindi ko na po napagtuunan, sir, dahil kahit tanongin niyo po si Ma'am Renilyn, hindi na po ako bumitaw sa kanya, sir, dahil gusto ko po talaga, sir, mapapile yung kaso, sir, at mas secure ang kanyang kaligtasan, sir. Thank you, Mr. Chair. Hindi ko alam kung anong gagawin namin sa'yo. Kasi unang-una, we need to protect our witnesses, no? And being the head of the station of Lucena during that time, and considering that the 8 accused who are now held in your station and will be bailed siguro afterwards, I think it's incumbent upon us, no, to protect our witness. Chairman, Yes, actually, Chairman, ako, naubos yung pasensya ko eh. Kahit sabihin ni CD na yung dalawang target, nag-usapan pagkatapos. Pero itong salaysay niya, he never even mentioned dito na 550 na tuloy yung operations. Di ba yun? After ng operation na yun, so-called legitimate, baka nakamaskarading mga yun, o nakabunit, wala siyang sinabi dito. Anyway, Mr. Chairman, I am compelled to cite in contempt the city director of Lucena City. So, Mr. Chairman. So there's a motion to cite in contempt the former chief of police of Lucena in the name of Colonel Reyes. Any second the motion? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So there's Mr. Chairman, a motion for the Mr. Chairman. citing in contempt. Now where to put? Mr. Chairman, in violation of paragraph B of our rules, paragraph C of our rules, a refusal truthfully to answer relevant queries by the committee members. Yeah. Letter C. Letter C of Yeah. section 11. Yeah. And with that, Mr. Chairman, I move that the city director will be detained in the House premises for 30 days. And I also move, Mr. Chairman, that the sergeant at arms be directed to detain the city director of Lucena. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to put the our reserve speaker Colonel Reyes in our detention for 30 days. Any second the motion? This was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So the question now is whether meron na pala, penalty. Also the former chief of police of Lucena will be put in our custody in the premises of the House of Representatives. Ordered. Anong pinag-usapan nyo? Sir, nung tinawagan po ako ni Herrera, sir, tapos sir, sabi niya sa akin, sir, ay di nakatanggap po sir ako ng tawag. Kasi sir, papunta po kami ng ransuhan. Tinanong ko siya, sir, kung sila yung pumasok doon kayo sa bahay ni Renilyn, sir. Okay, stop. Oh, ikaw ang nagtanong. Tama? Yes, sir. Ako po sir ang nagtanong. O, anong sagot niya? Hindi, sir. Hindi O, sila di- pumasok. Ito, in short, ba't ka magtatanong? Kung di mo alam. Taga-CPO. Ano? Ba't ka magtatanong? Kung hindi mo alam. Oh, sige nga. Kasi sir, may reklamo po sir si Ma'am Renilyn na may pumasok po doon sa kanila sa ransuhan, sir eh. Kaya sir, Oo nga, ang sinasabi ko nga, tinanong mo, di ba, si Herrera kung sila pumasok? yes sir. O, Opo, pero sir. si Herrera din nag-report sa'yo na may drug operation. Yes sir. O, di alam mo. Di ba? Sir, ibang operation naman po sir yung kanilang sinasabi. Ah, Sir. Kasi sir, may operation. Ay, sandali, Epe. Ito, nakikinig lahat to. This will be your last chance. And I will move to cite you in contempt. Alam mo, hindi. Epe, ha? Ba't ka magtatanong? Saka bakit ang sagot sa'yo is may operation sa ransuhan. Then, ba't ka magtatanong? Kung hindi mo alam. Sige nga. Sir, kasi nga po sir, ay may nangyari pong insidente. Kaya po ganun yung aking tanong sa kanya nung tumawag siya sa akin. Dahil sir, pagpunta ko po, responde ko nga po doon sir, baka nga sila kako yung pumasok doon sa bahay ni Ma'am Renilyn, sir. Hindi, Epe. Epe, sorry ha. Sinasabi ko nga kanina, we will start with the post-operation report. Sabi mo wala, di ba? Yes, Pero sir. nag-usap kayo ni Herrera na may operation sila. Di ba? Yes, sir. Oh, Sir, alam mo, sir, alam mo rin na hindi Sir. kailangan gumawa ng post-operation report kasi iba yung operation, intention ng operation. Ikaw ba naman? Sir, ang alam ko po, sir, Aliwanag na na- sinasabi ni Congressman Paduano. yes, sir. Sir, Kasi hindi mo sandali muna. Kasi prior to the operation, wala ka namang alam eh. Bakit mo sila tatawagan na sila yung, dahil nag-report sa iyo itong sila Rian Sales, nag-report sa iyo, tapos nung tumawag sila, tinanong mo sila kung sila, hindi mo nga alam eh, wala kang alam doon sa nangyari. Meaning, alam mo siya eh. sir, nakita Kaya ko, ganun ang naging sagot mo. sir, nakita ko po kasi sila doon sa ano, sir, sa Salinas Substation, sir. Malapit sila, sir, doon sa lugar. Kaya po, sir, ganun, sir, kaya pagtanong ko po, sir, sinabi nila, sir, sa akin na, oh, sir, may operation kami. Prior naman, sir, sinabihan nila kung may operation sila. Pero hindi lang, ang sinabi lang po, sir, sa akin, si alias Ata. Ngayon, sir, nung pagpunta ko po doon at tumawag sa akin, tinanong ko sila, sir, kung may ba yung pumasok sa bahay ni Renilyn? Kasi, sir, pupunta po ako doon. Kasi,
ang tingin ko sir, ito po sir ang idea ko. Kasi sunod-sunod na nga po sir kami. Una-una sa substation, SWAT, at saka ako po sir. So, kaya sir siya ang tumawag sa akin. Kaya ang tanong ko sir ay ganun sa kanya. Kung sila yung pumasok na, itinanggi naman po niya sir. So kaya po sir, kami nga po sir, dire-diretso kay Ma'am Renalyn. Kaya sir, nung tinawag ko po kay PD, kay Sir PD sir, kami po sir ay umalis doon sa lugar. Kasi sir, armado, lilima lang po sir kami. Sinabi po yung armado ni Ma'am Renalyn. Lilima lang po sir kami. Kaya po sir kami doon nagpunta ng police station. Mr. Chair. Okay. So, Congressman Paduano, the good congressman from Antipolo wanted to say something. Before RD will you allow it? Doon sa tanong lang ni Sige, Congressman na ako. Epe, Yes po sir. ang hindi mo alam, ibang bahay ang pinasok nila. Yes sir, yun po yun O sir. yun ang magkaiba. Alam niya na may operation ng kanyang mga tauhan sa anti-illegal drugs. Tama? Yes sir, yes sir. Ang problema, hindi mo alam na mali yung ginawa nila. Yes sir. You only came to know about it after nag-report na sa iyo na tao. Yes sir, yun po sir. Okay, Ba't hindi mo sinasabi kanina, Colonel Reyes? Kasi tinatanong kita, did the Captain Aaron Agbaya Herrera ask permission or nung operation na gagawin nila during that time? Ang sabi mo kanina, wala, hindi sila nagpaalam. O na ngayon sinasabi mo kay Chairman Akop, alam mo yung operation ng drug inadvertent. operation na ginawa nila. Which ba talaga? Sir, Sandali muna, ha? Colonel Reyes, to all the resource speakers who are here right now, lahat ng mga opisyales at men and officers of the organization, don't get offended. Hindi po ito para sa lahat. Ito lamang po ay sa mga nagsisinungaling na opisyales ng ating PNP. And I want you, Colonel Reyes, to tell us the truth, no? Kasi kanina tinanong kita, di ba? Yung mga bata mo ba, nagpaalam sa iyo yung gagawin lang drug operation? Sabi mo, hindi. Ngayon, tinanong ka naman ni Chairman Akop, kung sa operation ng drug operation, alam mo. Ang hindi mo lamang alam ay yung pinasok yung bahay ni Rian Sales. Now ngayon, ano ba ang katotohanan? Kaya kayo nagtatalo ni Congressman Paduano eh. Kasi ngayon, sinasabi mo, nalaman mo lang after the post-operation na meron pala silang conduct na drug operation. Ano ang totoo? yun po sir yung totoo sir. Kasi sir, dalawa yung target nila sir. Ano ang totoo? Ito, isa-isay na natin. Ang totoo, meron silang drug operation at nag-submit sila. Colonel Reyes, makinig ka. Yes sir, apo sir. Makinig ka. Ang sinasabi ko, ako, si Kapitan Herrera, Yes sir. nagpaalam ako sa iyo, meron Yes, kami drug operation. Yes sir. Inalaw mo yon. Yes sir. Inalaw mo yon. Yes sir. O yan ang maliwanag. Kasi kanina tinatanong kita eh. Ang sabi mo, hindi eh. Alam mo, all the members here, will agree with me na wala kang sinabi. Sinabi mo, hindi mo alam. Di ba? Kaya nga tanong sa iyo eh, paano mo nagawa yun? Hindi mo nga alam. Sir. Di ba? Ngayon, well anyway, sinabi mo na alam mo. Yes sir. Have they submitted to you a written request for that drug operation? Wala sir. Ay sir, yung coordination po sir galing sa PIDEA sir. At nagpasa sila sir ng IR. Before you conduct a drug operation, there are certain elements to be followed. Yes sir, apo sir. Have they submitted a complete comprehensive report to you prior to the operation? Sir, Yes or no? no sir, ang alam ko lang sir na ginawa nila sir ay nag-submit sila ng IR and then coordination sir sa PIDEA. Tapos pumayag ka na sa operation nila. You allow that operation. Yes or no? Yes sir. Without the comprehensive na hinawakan mo na, ito yung PIDEA na sinasabi that this personality, Arcerten Salcedo, is on the watch list of PIDEA. It should be also written on that report. Yes sir, nakalagay po sir sa PIDEA coordination sir yon. So okay, so we will be asking the PIDEA to be in here on the next hearing. Anyway, Sir, nandito po sir sa akin yung PIDEA coordination sir. Mr. Chair, sige Congressman Gomez. isa-isayin ko lang, Colonel Reyes, no? Okay na. Yes sir. Meron na. Prior dun sa operations, sinabi nyo na, sinabi ng tao mo nila Herrera na meron silang bypass operation, may drug operation sila, correct? Yes sir. Okay. Ibig nyo sabihin, nagkabulilyaso yung operations pagkatapos dahil sa maling bahay yung pinasok. Yun sir Tama ang ba yung storya? yes sir, yun ang Ibig nyo sabihin, Colonel, na yung mga intelligence gathering na ginagawa nyo, ganun kahina. sir, Para pasok. Kasi, imposible hindi nyo mapinpoint yung bahay eh. Mahabang intel ang ginagawa ninyo bago tayo gumawa ng drug operations eh. Kasi, bakit? Bakit kailangan maayos yung intel nyo? Dahil pag nagkamali ka ng bahay, napasok, baka magkaputukan kayo, may mamamatay eh. Ganun ba kahina yung intel nyo? Ito sila Herrera. sir Para, hindi para magkamali kayo ng bahay na pinasok. Okay lang magkamali kayo na tao dahil baka mali yung tao sa loob, pero yung bahay, imposible magkamali kayo dun eh. sir, pasensya na po at wala po kasi akong personal knowledge nung pinasok nila sir yung bahay na yun sir. Hindi ko po alam na nangyari na ganun nga sir yung nangyari na mali yung bahay sir. Tama yung sinabi ni chairman eh. Gumagalaw yung tao mo na hindi mo alam. Alam mo, masakit sabihin talaga, Colonel, pero parang ganun nga yung lumalabas. Ina-undermine ka ng tao mo. Iniisang ka nitong mga ito. At tapos, and then, pag nabulilyaso, dahil ikaw yung hepe, ikaw yung matatamaan eh. Yes sir, kaya nga Di ba po sir. ganun nangyari, kaya ka na-relieve eh. Yes sir, kaya nga po sir yung pagkanta ko sir ng in-depth investigation, talaga po sir namang pinakulong ko sila sir. Inaresto ko at pinakulong ko sir. Dapat talagang ganun. Yes, sir. That's why, we will really have to, Mr. Chair, kailangan talaga, very strict tayo sa procedures and protocols. Dahil, sa experience ho natin,
Nakuha ba si Mr. Salcedo? Ang alam ko po, Positive ba yung operation na yon? yes sir, sa pagkakaalam ko po sir. So, paano siya hinuli? Sa loob ng bahay? Saan kinontak yung bypass din doon? Sir, yun nga po yung ano ko sir, hindi ko na po napagtuunan sir dahil kahit tanongin niyo po si Ma'am Renilyn, hindi na po ako bumitaw sa kanya sir dahil gusto ko po talaga sir mapapile yung kaso sir at mas secure ang kanyang kaligtasan sir. Thank you, Mr. Chair. Hindi ko alam kung anong gagawin namin sa'yo. Kasi unang-una, we need to protect our witnesses, no? And being the head of the station of Lucena during that time, and considering that the 8 accused who are now held in your station and will be bailed siguro afterwards, I think it's incumbent upon us, no, to protect our witness. Chairman, Yes, actually, Chairman, ako, naubos na yung pasensya ko eh. Kahit sabihin ni CD na yung dalawang target, nag-usapan pagkatapos. Pero itong salaysay niya, he never even mentioned dito na 550 na tuloy yung operations. Di ba yun? After ng operation na yun, so-called legitimate, baka nakamaskarading mga yun, o nakabunit, wala siyang sinabi dito. Anyway, Mr. Chairman, wala, I am compelled to cite in contempt the city director of Lucena City. So, Mr. Chairman. So there's a motion to cite in contempt the former chief of police of Lucena in the name of Colonel Reyes. Any second the motion? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So there's Mr. Chairman, a motion for Mr. the Chairman. citing contempt. Now where to put? Mr. Chairman, in violation of paragraph B of our rules, paragraph C of our rules, a refusal truthfully to answer relevant queries by the committee members. Yeah. Letter C of Yeah. section 11. Yeah. And with that, Mr. Chairman, I move that the city director will be detained in the house premises for 30 days. And I also move, Mr. Chairman, that the sergeant at arms be directed to detain the city director of Lucena. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to put the our resource speaker Colonel Reyes in our detention for 30 days. Any second motion? This was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So the question now is whether meron na pala, penalty. Also the former chief of police of Lucena will be put in our custody in the premises of the House of Representatives. So, Nagdulot naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay @Eileen Gayen, karamihan po sa pulis ng mga municipalities ganun po, nagpapagamit po sila at nasisilaw po sila sa pera. Saad naman ni @Sem Castro, hindi ako maniwala na walang alam ang hepe sa lahat ng operation. Komento naman ni @Valalmirol2159, si hepe super sinungaling, di mo mapapaikot ang mga yan. Magsabi ka na ng totoo. Anong sa inyo dito mga kabayan? Maaaring magbigay ng comment below.